Okay, so good evening sa ating lahat, mga ka-trader. Ayan. Loud and clear po ba? Sorry. So please type 1 nga po mga ka-trader if naririnig nyo ako sa end nyo. Ayan. So ayun, so maraming maraming salamat. Okay. And siguro start na rin natin, di ba? Dahil yung oras natin, di ba? Sa mga trades dahil magti-trades pa tayo at syempre magbibigay pa tayo ng ating signal for today. So ayan. Okay, so good evening and good day sa ating lahat. Another learnings and 'di ba? Another learnings for you to able to have a profit sa financial market. Ano nga ba yung mga different strategy? We have interesting topic for today which is January 2026. Okay? At syempre, i-upload ko to sa aking YouTube channel. This is my YouTube channel. Check ko nga dito yung YouTube channel natin. So, i-upload ko yung panibagong topic or magiging strategy natin for today. Kasi nga may mga important announcement din tayo about the signals and on our community, syempre. So you can also follow our YouTube channel. So ano nga ba yung magiging topic natin for today? Kasi nga, di ba, pansinin natin na almost kanina nung Asian session, nagbigay tayo mga around, ayan, mga 12 to 1, continuous yung pag-akyat ni gold. At dito, yung magiging topic natin, it's about how to trade Forex and gold, like sa basic, identify the market trend, choosing the right pair to trade, using the Forex heat map din, basic fundamental analysis, and become a good manual trader. Ayan, sa mga nagmamanual dyan. And successful trader's habit, which is really important. Kasi kapag nagtitrade tayo, make sure we have the uh, specific time to trade like sa sessions, ano nga ba, yung mga kailangan pang dapat natin gawin, and syempre yung removing unnecessary strategy and when not to trade. Kasi minsan nag-greedy tayo na, coach, ako mag-enter na ako ng position ko dahil nakikita ko tong opportunity na to. Okay? So may mga ganong instances or scenario na na-experience natin as a manual trader. At paano nga ba natin to? Syempre, maa-avoid at nang kumita tayo consistently sa market, 'di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. That's why we are here para matuto at kumita na mag-trade sa Forex, Gold, and sa crypto at the same time. So mapapansin nyo guys, nagkaroon ng panibago or multiple all-time high si Gold. So kung nakapag-buy kayo, 'di ba? So this is a great opportunity kanina. So sa mga signals natin, sino yung mga nag-profit doon or nakasabay? 'Di ba? Tuesday ngayon. Nakasabay ba kayo sa pagtaas niya or pag-angat niya, guys? Sa mga TP1 and TP2 natin. Kasi mapapansin niyo dito siya nag-start, right? Okay, so ituturo ko rin to kung paano natin siya, kumbaga, makikita yung mga high probability setup na yan, mga ka-trader. Okay, so excited na po ba kayo na ituro natin yan on how to trade gold? So hold on lang guys ha. Naka-share screen ba ako? Ito, sorry. Aha. Yung mga gold trader diyan. Kasi yung gold guys, 'di ba, uh, napaka-challenging niya dahil ang bilis ng galaw and at the same time is mabilis din yung pwede mong malos diyan kasi nga, 'di ba? Uh, kung multiple orders yung ginawa mo, most probably talagang anytime soon pwede siyang mag-reverse, okay? And magkaroon ng whipsaw. Ayan. So I'm looking to 1 hour time frame. Ito, kung mapapansin nyo, this is what we call the internal liquidity or sa sideways. And mas maganda siya kasing tignan into trading view eh. So kung sa MT5 naman tayo, nagtitrade, MT4 platform. So ayan, pwede rin naman tayo mag-draw dito ng ating mga trend line. At kung mapapansin nyo dito, yung trend line niya continuous yung pag-angat. At hindi natin nakikitaan na mag-reverse pabagsak. So kung more on sell positions yung ginagawa mo, napaka-delikado niya kapag kay gold po. Okay? So kung mapapansin niyo dito guys, di ba?
So continuous yung market structure niya. As a trader, sa mga newbie dyan or experienced trader, this is a really important to identify the market structure kapag nagtitrade tayo. So kung ang gamit mo kapag nagtitrade ka is using your phone, pwede ka rin naman maglagay ng trend line doon. And kung sa PC version naman, ganito yung kanyang itsura. So sino po dito yung nagtitrade sa phone? Yung mga nagtitrade ba sa phone? Ako kasi pag pag away ako, nasa biyahe, or habang nagda-drive, yan, tinitignan ko pa rin yung market. Pero hindi ako natetempt na pumosisyon. Kasi nga, kung puposition ako, napaka-risky eh. Okay? Yung mga ina-avoid ko kapag kapag wala sa conditions, okay? Pwede, kasi dapat conditions ka eh. Condition nga kapag magti-trade ka at yung high quality setup lang talaga kapapasok kapag nagti-trade. Ang unang-una kong ina-avoid para hindi ako mag-trade is yung tinatawag kong sideways. So kapag sideways yung market, walang ganong galaw, walang volume, hindi ako dyan pumapasok. And second is, wala sa oras. So kung wala ka sa oras, kung saan volatility or nagkakaroon ng whipsaw yung market, most probably, ang ginagawa mo dyan is pwedeng nag-scalp ka or naglalagay ka na ng positions mo. Yun yung mga instances na pwede yung ano, ginagawa, 'di ba? Na kailangan din natin syempre i-avoid, guys. Okay? So, yun yung mga rules natin or yung rules ko mismo to to do not enter on the market. Unang-una, kapag sideways, low volume, oras, dahil may mga oras akong sinusundan at ganun din sa pagbabato natin ng signals dahil hindi po time to time na nagbibigay tayo ng signals. Kasi kung time to time tayo nagbibigay ng signals, kumbaga, hinuhulaan pa rin natin until right now kung magbabay na ba ako or mag-sell na ba ako, mga ka-trader. So yun yung iwasan natin, di ba? Kasi si market, to be honest guys, is unlimited siya at napakalawak ni market. Okay? It's a trillion or billion of dollars. Minsan, we are chasing the profit. Okay? Or opportunity minsan. Ang kailangan mo lang gawin dyan is always follow your rules. Okay? Ayan. So una, is sideways. Pangalawa, ano pa ba dito? Yung oras or yung sessions. And number three is what strategy you are using. 'Di ba? So there's a lot of strategy that you can find on a YouTube. Okay? So napakarami. Minsan sa search mo, 100% ganyan. And then, nung ikaw na gumawa, is mukhang hindi siya ganun ka-effective sa'yo. So, ang dapat mong gawin is just focus on one strategy after another, which is, kailangan mo munang i-master yung isang strategy na yon at magdagdag ka ng additional, okay, na learnings or informations. Dahil kung multiple strategy, until right now, this 2026, yung ginagamit mo, hindi siya magiging effective dito sa financial market. That's why tuturo ko sa inyo, ano nga ba yung mga pinaka-importante sa lahat na dapat nating tandaan kapag nagtitrade tayo. Kung nagtitrade kayo, everyday, di ba? Or sa isang linggo, dahil alam ko naman, yung iba dito is napaka-busy, may mga trabaho, okay? Hindi natin siya mapagsasabay, right? Okay? So ako, nung nagtatrabaho ko, mga ka-trader, when I was employee pa, ang ginagawa ko, syempre, nagtatrabaho ko umaga and then gabi is, kumbaga, natututunan ko yung panibagong skill, which is mag-trade sa Forex and crypto. Pinapanood ko yung mga different strategy and then ayun, kumbaga marami akong natutunan. And at the same time, yung aking previous mentor na tinuro sa akin ano yung dapat kong gawin para mas maayos yung aking trade. Okay? So ilan nga ba to? Walo to. Ayan. So unahin natin yung Forex and Gold market basic. Kasi minsan napagkakamalan natin na si Forex is under kay Gold. Si Gold po guys is naka-under po siya ng commodities or precious metal. So yung Forex guys kasi
is yun yung tinatawag nating mga currencies. Okay? So sa currencies is palitan po siya ng pera from different country. Okay? So sabihin natin, coach, nagtitrade ako sa forex. So ano nga ba yung mga major forex pairs natin at most volatile at makakakuha tayo ng opportunity? Unang-una is si Euro USD, yan, si USD GPY, AUD USD, GBP USD, yung mga major pairs. Ano pa ba? NZD, USD, yan yung mga pairs na pwede po nating i-trade kay Forex. Kung kay gold naman, syempre, XEU USD, di ba? Yung kanyang acronyms. Okay? So, XEU USD. And sa baba niyan, silver, pwede rin kayo mag-trade sa silver, guys. XUG USD siya, yung kanyang acronyms. Silver, bronze, copper, okay? Pero mas marami talagang nagtitrade kay gold dahil sa sobrang volatility niya. Okay? Ayan. So ano nga ba yung differences nitong dalawa? At paano nga ba yung kanilang kanya-kanyang galaw? Kung mapapansin natin sa Forex, ang galaw niya everyday is may mga tinatawag na reversal dyan. Unlike kay gold. Unahin natin yung si Euro USD. So example, kapag gumagalaw yan from Asian to London and New York, ang mga forex pairs, or sabihin natin, specifically si Euro USD, pagdating kasi ng Asian session, mga ka-trader, ang nangyayari kay forex pairs or kay Euro USD, sabihin na natin, is nagkakaroon ng sideway momentum yan. So good for scalping. Ibig sabihin, pwede kang mag-buy, pwede kang mag-sell into a lower time frame. Yung mga scalper dito, mga ka-trader. So pwede nyo gawin yan. Dahil nagsa-sideways siya, wala pang gaanong volume or volatility na pumapasok. And then, pagdating naman ng London, mga ka-trader, is dyan na nagkakaroon yung tinatawag nating manipulation pace. So ano nga ba yung manipulation pace? Sa words niya pa lang na manipulation, which mean they are attracting buyer and seller in the market. Okay? Kaya mapapansin nyo, around Philippine time, start ng 3 to 4 p.m., okay, biglang angat yan, okay, bagsak. So yun yung manipulation stage niya during London session. And then, sa New York naman is yung tinatawag nating distribution. So kung umangat siya nung London, magkakaroon naman ng tinatawag nating distributions or the true movement. Okay? Yan yung galaw niya everyday sa mga forex pairs. May mga reversal. So, coach, paano naman may naiwan akong sell positions nung London? Okay? So, ilang positions nga ba yon? Baka napakarami. 10, 5, 20. Okay? Delikado yon. At magkakatabi pa yung mga price level niya. So, kung ganun, is pwedeng na-wipe out na yung account mo or ano pa ba? Yung floating loss. Nagkaroon na ng floating loss, right? Okay? Pero, what if isa or dalawa lang at yung lot size medyo maliit yung lot size niya, di ba? Naiwan, nag-floating loss. And then suddenly, nag-reverse siya ng New York session. So, i-identify natin yan later on kung totoo nga ba yung reversals niyan or yung movement niya every session sa forex pairs. So magkaiba po yung forex into gold kasi si gold po is under commodities. So ganyan, may opportunity pa rin sa mga forex pairs. Kasi minsan talagang nababagalan lang tayo, right? Okay? Kaya talagang napapalipat tayo sa gold pairs. So what if naman sa gold? Okay, yung galaw naman ni gold. So kung kay gold is mapapansin natin sa galaw ni gold, kung nagsa-sideways siya ng Asian session or umangat siya ng Asian session, okay, sabihin natin, dalawang scenario. Nung Asian session, nagsa-sideways siya or consolidation,
And then London, umakyat siya. At New York, continuous yung distributions niya. Okay? New York. Walang reversal. Minimal lang yung reversal pagdating ng New York. Ang reversal nito guys, if maabutan nyo yung mga oras na madaling araw sa akin Philippine time, mga alauna or alas 2 kung gising pa kayo or nagtitrade pa kayo niyan sa mga ganyang oras, or hindi kaya sa mga OFW natin, 'di ba, na magkaiba yung oras, yun yung hintayin nyo. Mga around 1, ganyan. Mga 1 to 2 AM. Midnight na sa akin kasi yun eh. Minsan naabutan ko pa dahil, yun nga, nagtitrade ako tuwing gabi. So makikita nyo dyan. Under pa rin naman siya ng New York and Asian, New York pa rin to eh. Okay? Ito kasi opening. Iba yung opening sa closing ng New York. So pagpapalapit na yung closing ng New York, ng mga ganyang oras, is doon siya nagkakaroon ng reversal. At may opportunity ka doon na mag-sell kung continuous yung pag-akyat niya or mag-buy naman kung continuous yung pagbagsak niya. 'Di ba? So one trade a day or isa, tatlo, less trade ka a day at mga high quality setup, talagang magkakaroon ka ng profit diyan. Okay? Not time to time na talagang ito, nakita ko kaka-open mo ng phone, kaka-open mo ng PC mo, tapos nakikita mo ganito yung galaw, hindi ka na nakapaghintay or hindi ka nakapag-technical analysis, sabi natin, hindi mo chinek yung market status, suddenly, nag-buy ka or nag-sell ka, it's under pa rin ng hula analysis, di ba? Hula pa rin. It's look like a form of gambling instead of business. Kasi ang trading, it's a form of business, guys. Okay? Pwede kang maging consistent basta alam mo yung ginagawa mo at meron kang trading rules. Okay? So I hope na-gets niyo po yung differences nung forex currencies or mga pairs na dyan or sa gold naman. So what if naman coach kung magte-trade ako sa crypto like sa BTC USD. So sa BTC USD, it's almost the same din yung galaw nila ni gold. Okay? Ayan. So focus muna tayo dito sa gold. Unahin natin nung Asian session. So pansinin nyo, ito, Asian session, London session, continuous yung pag-angat niya. At dito, kaya nga tayo nagbigay ng sell signal. This is a high risk entry. Kasi alam nating paakyat, pero nag-sell tayo. We are looking for a minor pullback muna. So minor pullback after impulsive movement. Ganun lagi yung nangyayari or yung cycle ni gold. Kaya wag na wag tayong wag natin papangunahan si gold na kung kailan yung reversal niya. Dito na natin na-apply yung trend is your friend. Okay? Kasi kung aakyat talaga to si gold, aakyat talaga po ito. Matagal po siya bago siya magkaroon ng major reversal or minor reversal. So paano natin siya ma-check? Kung mapapansin natin dito kay gold, from 1 hour time frame perspective, nagkakaroon siya dito ng multiple sideways bago impulsive movement. Okay? So last time sabihin natin, anong date ba to nung nagkaroon siya ng sideways? Start with January 12. So from January 12 to 16. Okay? Nagkaroon siya ng sideways. At yung breakout niya from previous all-time high is nangyari, it happens from January 19. So kahapon, di ba? Lunes. Lunes nagkaroon siya ng breakout kasi nga nag-resume na siya. This is on Friday. Nung Friday kasi, continuous yung pag-drop niya. And then opening kahapon, Monday, is nag-resume yung pagka-bullish niya. At nag-stop siya ng 19. Okay. Ayan, so continuous pa rin. Ito yung New York niya, New York closing. And then nung umaga, sabihin natin, around alas 5 to ng January 20, ngayong araw. Ito, nag-continuous pa rin yung pag-akyat niya, mga ka-trader. At ngayon, this New York session, palapit na yung New York session ng alas 9, opening,
titignan natin kung bubutasin niya na naman yung ating panibagong all-time high. So kung hindi niya binutas yung panibago nating all-time high, we have opportunity to sell naman. Paano natin mako-confirm kung magse-sell na ba tayo, Coach? That's a good question. So kung may mga question kayo, let me know lang po. Unang-unang dapat nating malaman or identify kung magkakaroon na ba siya ng reversal, okay, is yung mga level dito. From level, kung saan nag-consolidate siya, and then another level, sabihin natin, this is the first level, second level, and the third level. So kung binutas niya itong first level at continues, you still have the opportunity to sell. So what if naman sa second level? Yun yung pinaka strong strong confirmation ko na reversal siya kung binutas niya pa yung level 2 or level 3. Minsan kasi pag nabubutas na yung level 1 and level 2, okay, yung mga level na yan, ang nangyayari, di ba, ang ginagawa natin, buy. Di ba? Tama ba? Which is hindi tayo sumasabay doon sa flow. Napaka-importante po na sumabay tayo, especially kay gold, doon sa flow nung price and at the same time, doon sa candlestick pattern movement niya. Dahil doon pa lang sa candlestick pattern movement or impulsive movement na makikita mo, there's a buyers and sellers control in the market. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Huwag po nating isipin na tayo yung pinaka big sellers diyan dahil hindi. There's a lot of institution trade on the market or sa gold, guys. Okay? Ayan. So dalawa lang yung nagko-control sa market. It's either sellers or the buyers. So ikaw, ang trabaho mo as a retail trader or manual trader na gaya ko is hanapin mo kung sino yung may control sa market. So once na-identify mo kung sino yung may control, doon tayo nagkakaroon, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng opportunity para kumita as a trader. No need to trade every minute, every hour dahil nagkakaroon tayo dyan ng anxiety. Di ba? So kung yung anxiety, ano yan, medyo mahirap yan. Okay? Na dahil, yun nga, pera. Chine-chase natin minsan yung mga ganong bagay. Okay? So yung kailangan mo lang gawin is wait for the impulsive movements, mga ka-trader. Okay? So ako, coach, ayan. So nagtitrade sila during work hours, yan. Pwede rin naman. Pero for me, hindi ka kasi makakapag-focus while nasa work ka, tapos nagtitrade ka. Kailangan mo lang dyan gawin is ayusin yung oras na pwede kang makapag-trade sa market. So ako, gustong-gusto kong mag-trade during New York session. Yan. Kasi talagang ang bilis nung galaw dyan. At yung aking position, kanina, I don't know if may position pa ako doon. Yung position ko kasi, saan ba yun? Meron akong isang sell position. So nag-iiwan lang ako ng isang sell position dito, guys. Okay? So pwede kayo mag-iwan para low risk. So sabihin natin, mag-sell ka, tapos lagay mo yung stop loss mo. Yung tamang paglagay ng stop loss, guys, above or below of the previous high or low nung candle na yan para mas safe ka. At yung TP mo, syempre, i-drag mo lang. Okay, sabihin ko, ang TP ko or target profit ko is $107.35, 2,147 pips or points yung nakalagay dyan. So mas malaki dapat yung reward mo compared doon sa sell. So isang trade or dalawa with manageable lot size, mas better na yan. Kasi hindi masakit yan kapag na-hit yung iyong SL. Okay? Dahil manageable siya. Compare doon sa, sabihin natin, marami. Pansin niyo, marami. Over-focus ka. Tuloy. Okay? Doon kung, ito sabay-sabay kasi magre-red yan or magkakaroon ng blue dyan. Okay, so close natin ganyan. So ganoon lang siya. And then retest syempre. Yung trend line dito, okay, ida-drag mo lang ganyan and then retest. So kung dito sa retest trend line mo is nagkaroon ng continuous drop, you still have the opportunity to sell. Okay? Ang pinaka-secret recipe nga lang as a trader is yung una is yung patience.
'di ba? Yung makapaghintay. Minsan kasi hindi tayo makapaghintay, right? Na kung papasok na ba ako, is this the right opportunity? May mga gano'n na thought habang tinitignan natin yung market. Or kung hindi naman, hindi mo mahintay, pwede ka maglagay ng pending order dito. So like sell stop or breakout. Yung sell stop, once na hit yung sell stop mo, it will automatically open your sell position. So kung continuous yung drop, nag-open na, you still have the opportunity, di ba? Kung sa taas naman siya nagkaroon ng breakout, so maglagay ka sa pinakataas ng buy stop for breakout yung mga yan, ha? So kung sakali, umakyat, na-hit yung buy stop mo, it will automatically open your buy position, mga ka-trader. So sa taas, buy, kahit ilan, pwede mong gawin yan. Sell stop. So tatlo, sabihin natin, di ba? Baka mamaya kasi magkaroon ng hindi inaasahan. Tapos bigla siyang bumagsak or umakyat, di ba? So naka-ready na. That's why this is what we call the pending order. Pending pa lang siya. Hindi pa siya fully executed. Ganyan minsan yung ginagawa ko kapag nandun siya sa level ng support or resistance natin or hindi kaya dun sa trend line. So nakaabang na po yan, mga ka-trader. Okay? At pwede mo naman siyang i-manually close or bawasan yung mga possession mo tuloy. Position mo. Okay? Yan. Lagyan natin tag-iisa lang. Ganun siya, guys. Okay? Ayan. So, pwedeng ditong level na to, tignan mo lang dito sa price niya, 4,694 or dito sa pinakataas niya, 4,737 na pinaka-high and lows niya. Yung mga higher high and higher low niya, mga ka-trader. Okay? So, yun yung differences nung Forex and Gold. That's why tayo, nag-update tayo sa community, mapapublic or private community man yan, na magpo-focus na talaga tayo moving forward this 2026 into Forex pairs. Minimal na lang po siguro yung ating gold. Okay? Uh, Gold signals. So sabihin natin sa isang linggo at least isa or lima na trading gold signals, pero mas marami talaga yung Forex. So bakit ganun? Dahil minsan kasi yung trend na to, yung hahanapin talaga natin dito is yung mga high quality setup using our system mapa technical or fundamental analysis yan. Napaka-importante nung signals natin with charting para ma-identify mo rin on your own kung papasok ka na ba or hindi. Kasi nga, kapag sumabay ka dun sa signals natin, nag-profit ka, okay, may pera ka. Ganun lang siya kasimple, guys. At tayo mismo pinag-isipan natin ng mabuti or inanalyze natin into technical and fundamental analysis yung mga signals natin at well calculated siya bago natin siya ibato sa community. And at the same time, to prevent from massive losses, we still have the stop losses from TP1 to TP3. Kasi nga manual trade po yon at hindi po siya EA. Okay? Yung signals na yan. Talagang tao. Ayan. And next is, I hope na gets po natin tong Forex and Gold market basic. Yun yung pinagkaiba po nilang dalawa. So yung pangalawa naman po natin dito is yung tinatawag nating identify the market trend. Diba? Kapag nagtitrade kasi tayo, unang-una na dapat nating i-check is yung trend kung saan siya papunta. Kasi mas malaki yung chance na doon tayo pwedeng kumita. So paano naman natin nasabi yon? Kailangan mo lang gawin, let's say sa 1 hour time frame ni gold, mapapansin nyo na continuous yung pag-akit niya. So ngayon, kaka-check mo nung pairs na to sa gold, meron ka ng bias kaagad. Yung magiging bias mo is ano, ito coach, ang bias ko for today, dahil yun lang, simplified lang yung strategy ko, is mag-babay ako. So, saan mo dapat pwedeng ilagay yung stop losses? Siyempre, dito sa above or below, or sa below po nito.
nung last previous candle. Dito yung entry position mo at i-calculate mo kung hanggang saan yung stop loss mo, di ba? Okay? So yung willing mong i-loss, coach, ito yung willing kong i-loss, it's $20. Pero yung reward ko is more than 3 times or 4 times. Sabihin natin 60 based on lot size pa rin to Kung lot size mo, example lang naman to guys. So lot size ko is 0.05 from this TP is $60 at yung ilulos ko is $20. So what if naman coach na hit yung $20 ko? That's okay. You need to wait for another repositions or re-entry. 'Di ba? So sabihin natin, coach, continuous yung pagbagsak niya. Pero mas gusto ko pa rin yung buy. Wag na wag mo pong gagawin yun. Ang gawin mo is repositioning na tinatawag. Okay? So from buy, shift to sell. It's look like a flow. Kumbaga sa ilog. Yun yung example ko na. Ganito yung galaw ni gold. Mabilis kang pumposition kagad or repositions. Ganun po yung pwede nyong i-apply kay gold kung nagtitrade kayo kay gold. Dahil once na yung flow niya pabagsak or pa-drop, continuous yan. Okay? What if naman kung paakyat? So continuous pa rin yan. Ganun yung mga galawan or diskarte niya. Okay? Ayan. Unang-una is i-identify natin yung trend. So coach, what if naman ito yung naabutan ko, yung sideways? So kung sideways, syempre, sideways, parehas ng top, parehas ng bottom din yan, di ba? Like, nandito yung SNR natin, support and resistance. So kung ganyan naabutan mo, ang una mong gawin is yung previous movement niya. Doon ka mag-rely. Previous movement and then spot the levels ng support and resistance. Kasi after that, ay magkakaroon ng impulsive movement or breakout. Diba? So ito, nung mga nakaraan, kung ang nangyari is nagsa-sideways siya, diyan ka nag-scalp, saan niya binutas? Sa taas or sa baba? Sa taas lagi, di ba? Kasi dito, makikita natin na mas maraming seller ang nag-expect for the reversal. Ganon yung tinatawag nating market manipulation stage. Kaya pag hindi mo naintindihan yung sideways at kung saan siya magbe-breakout, talagang doon ka madadali. Okay? So sabihin natin dito, naglagay ka ng mga pending order mo like buy stop, dalawa. And then pagbalik mo, continuous yung pag-akyat niya. So pumaldo ka, nag-profit ka. Right? At ngayong araw, at ngayong gabi, sorry, Philippine time kasi baka may mga nasa ibang lugar tayo. Ang pwedeng mangyari dito ulit is either both side of this. Okay? So once na na-break niya yung all-time high, continues. Once na na-break niya dito, it's a reversal. Minor pullback. Dalawa po yung pwedeng mangyari. It's a minor or the major. Ang major, continuous po. Ang minor, kunting bagsak, impulsive, and then angat ulit. Another manipulations. Pansin niyo kung paano mag-manipulate si gold. Kasi tayo mga retail trader, ang iniisip natin to, buy low, sell high. Tama po ba? Ganun yung iniisip natin kapag nagtitrade tayo sa market. Pero in the long term, ito yung magiging galaw niya. Okay? There's always a breakout happening on gold. Mahilig pong bumutas si gold. So paano natin malalaman kung bakit mahilig siya bumutas? Titignan pa lang natin on the previous transactions or previous movement niya. Sa tingin nyo, ilang breakout ang ginawa niya? Okay? So unang-una, another internal liquidity, impulsive or breakout, paakyat. At dito, nung nakaraan, coach, ito, nag-sell ako. Yung dami kong sell dyan. Akala ko, kapaldo na ako. And then suddenly, umakyat, another internal liquidity or sideways, another impulsive paangat na taken out or nawala yung mga sellers, na taken out yung mga sellers,
because of their expectations. Sometimes yung expectations natin na reversal. On back of our mind, I think this is the reversal. Tama po ba? Ganun ba yung nasa isip nyo minsan? Kahit paangat siya, pero ikaw, medyo galit ka na sa reversal eh. And then suddenly, na-taken out ka based on your expectations. Wag po tayong mag-expect kaagad ng reversal. Kasi ang masusunod, si market pa rin po lagi. At tayo, mga retail trader, we only 5% liquidity sa market. The 95% is the big banks or the institution, the hedge fund na mas malaki yung kapital nila compare sa ating mga retail trader. Iba kasi tayong mag-isip ng mga retail trader. Ang isip natin is in short term. Sa mga institution, which is the 95% liquidity in the market, is long term. So dapat mag-shift yung ating mindset into long term, not on the short term. Kasi kikita rin tayo kahit short term or long term man yan. Okay? Ang pinaka-importante as a trader is how you survive your account while you are earning. Ganun po yun. No need to time to follow my signals, no need to time to trade or to analyze. Di ba? Always find a high quality setup, mga ka-trader. Yun yung importante sa lahat. Okay? Ayan. So kung babalikan natin, yung mga breakout phases niya from first, second, third, and currently the fourth. Sa tingin nyo, survey lang tayo mga ka-trader. Aangat po ba siya ngayong New York session or bubutasin niya itong sideways niya or yung box niya dyan sa taas or sell? What do you think? There's no right or wrong po na answer. Sa tingin niya guys, is it going up or still down pa rin? Or busel? Yung busel, hindi ko alam kung magbabay ka ba or sell eh. Sa tingin nyo, ganyan, yung busel na yan, may news. News, yes. Check natin if may news ngayong Martes. Check rin natin yan ha. Pero based on a technical analysis guys always check where is the sideways or internal liquidity. Okay? Pansinin nyo. Sa sideways, walang malinaw na market structure kapag ganyan. Okay? Sideways siya. Pero dito, pwede kayong mag-scalp. Ayan, mga ka-trader. Okay? Kumbaga, makikita nyo, di ba? Kumbaga hagdanan. Nagsa-sideways, impulsive, sideways, impulsive, sideways, impulsive, sideways, impulsive, tapos nagsa-sideways, the reversal. Ganyang manipulation stage yung pwede niyang gawin. Okay? Dito, there's a lot of buyer expectation, buyer's expectation, and then may mga ganyang scenario na diretsong bagsak to taking out the buyer. Okay? Understand the liquidity or else ikaw yung maging liquidity into the market, guys. Okay? That's why you have the strategy. Importante pa rin, pangalawa, is the risk control. Capital management. Kahit 0.1 yan, hindi nakakaya yan. 0.2, 0.2, di ba, ng mga lot size. Mas gustong-gusto nga natin yun eh, na maliit na yung lot size, no multiple orders, or kung mag-multiple orders kayo, dapat still manageable pa rin. Okay, from your capital. Kasi kung malaki yung capital mo, what if you're a funded trader like me, 'di ba? Sabihin natin your account is 25,000 US dollar. Nasa challenge phase kasi ako guys eh. So maganda siya na mag-adjust ka ng lot size mo from one standard lot size to 0.010 guys. Okay? Yun yung pwede nyong gawin. Pero kung $100, $200, $300, still the same. Like 0.1, yung pwede kong ma-advise to 0.010. Kung gaano kayo kung gaano kayo ka-aggressive or ka-conservative doon sa mga trades nyo. Okay? Sa trading kasi, it's a high risk, high reward po. Okay? So, ganun po siya. So, dapat
Every time na nagtitrade ka, alam mo na kagad yung pwede mong i-risk per trade. At dapat naka-journaling ka, di ba? Gina-journal mo yan. Tignan natin kung may news daw. So, December 20. So, kung may mga question ka, let me know. December, sorry, January. Ah, nailun na tayo. January 16. Ayan. So, 20. January uh, 20 ngayon, right? So, ang news lang for today, kung nagtitrade kayo sa GBP, GBP USD, GBP GPY, so may high impact news dyan. Okay, which is Governor Bailey speaks. Ito yung BOE or Bank of England. Mostly, sino mga participants is the central banks or the institution itself. Okay, they are the most or the or the participants sa market. So once the Governor Bailey speaks, nangyari, may result or kung anumang mga sentiments or opinion ng governor nila from that particular central banks or Bank of England, magkakaroon ng ano yan, may epekto po yan sa mga trade natin, especially kay GBP, USD, GPY. Ayan, kung nagtitrade kayo sa mga pairs na yan. Pero pagdating naman kay USD, kung titingnan natin ngayon, wala po. Ang USD is for tomorrow, 21. President Trump speaks. Magsasalita si Donald Trump about ano to, World Economic Forum annual meeting. Okay, so sama ng mga businessmen or entrepreneur, large scale business sa ano yan, sa forum na yan, guys. Okay, so dito pag-uusapan kung ano nga ba yung nangyayari sa bansang US kasi nga tayo mga trader kahit hindi tayo taga US dapat alam po natin yung nagiging sitwasyon sa ekonomiya ng US. So bakit coach? 'Di ba? Nagte-trade tayo ng gold which is gold versus US dollar. So kung humina ang US dollar, aakyat naman si gold. Kasalukuyan, bakit umaakyat si gold? Dahil humihina po si US dollar. Kung mahina ang ekonomiya ng US, ang currency nila is US dollar, may epekto po yan overall market performance. Lahat po ng may pairs sa US dollar. Ano pa ba yung mga may pairs sa US dollar? GBP, USD yan. AUD, USD. Okay? So may mga epekto po yan. Kaya nga pag nagkakaroon po ng high impact news, 'di ba? Biglang nagsasabay si Euro USD, biglang umakyat, si gold umaakyat. Ano pa ba? Si GBP umakyat din kasi bagsak si US dollar. Ganun po siya mga ka-trader. Coach, may impact po ba ito? Check natin kung may impact to. Ito yung sinend sa atin. Check natin kung magkaiba ba. January 22 minutes. Saan na ba yan? Ba't di ko makita sa aking Forex Factory? So, mahanap niyo po yan sa Forex Factory, guys. Tama ba? USD. January, Tuesday. Hindi ko siya makita, guys, sa akin eh. Wala siya dito, guys. Tama naman ba? Okay. Tapos na ba to? Hold on lang, guys, 26 ba to? Tama naman, 19. 20. Ito yung kaninang alas 10 ng umaga pa to. Sorry. 20. Okay, nagugulan to lang. Nagugulan ako kung saan sa date eh. 19, 20. 20, wala naman po dito sa akin yan. Sa may FX book meron po. Okay. Sa may FX book. So para magkakaiba na dito, no? So sa may FX book may nakalagay dito economic calendar. Lahat po yan economic calendar. May Forex Factory, meron ding
dito. So, January 20. Wala eh. Wala talaga dito sa akin. Siguro, kailangan ko mag-sign up muna or sign in. Nawawala kasi yung aking login. So, yung mga available for today is yung bansang New Zealand. Nandito yung mga nandito yung mga nakalagay na descriptions niya. Okay? Ito, low, medium impact news. Chinese yuan. Okay? Which is basically from China, Switzerland, and so European zone, GBP. So dyan nyo makikita lahat. That's why we have the basic fundamental analysis to understand the the those descriptions. Okay? And what this is all about na ibig nating sabihin. Kasi nga dapat ito alam mo to kung ano yung epekto niyan doon sa ano long-term effect niyan, 'di ba? You have idea on your bias na tinitignan natin ka-trader. Okay? Hindi lang tayo nagfo-focus into a technical. Okay? Kasi ang technical is for short term. Pwede rin siyang pang long term. Pero yung fundamental is a pang long term na galawan niya talaga. Okay? Both those technical and fundamental will apply on our trade. Yun nga lang, yung fundamental analysis is way more advanced siya kasi tinitignan natin doon yung economic data. Okay? Yung magiging epekto ng news na yun, ano pa ba? Marami. 'Di ba? Yung interest rate, kung alam niyo yung interest rate. So, yun, yung nasa advance kasi siya eh, guys. Okay. Next is, ano pa ba yung next natin dito? Wala pang gaanong paggalaw, guys, mga ka-trader. At kung may news man, yun yung titignan natin for today. Kasi hindi ko siya makita doon sa aking Forex Factory. So, kailangan ko pa siyang i-update siguro para mag-appear siya. So, kung may news man around 9:30, yan kasi kadalasan alas 8 or 9:30 yung labas ng mga news. Okay? So kapag lumalabas na yung news, ito biglang angat, biglang bagsak. So dapat chine-check din natin siya mga ka-trader as a manual trader. Ayan. So unang-una is identifying the market trend. So kung nagtitrade ka kay gold, i-check mo yung trend niya lagi. Kung uptrend or downtrend. Di ba? Or hindi kaya maglagay kayo po nung inyong ang tawag dito, trend line. Ayan. So mag-draw kayo ng trend line like this one. So there's no perfect trend line guys ha. Maglalagay kayo. Lagay nyo lang dyan, trend line. Okay? So continuous yung pag-akyat niya. Ngayon, as a trader, ito may idea ka na bullish pa rin. So magte-take ka ng risk na ito, magbabay ako. Pero I still have the stop losses around or below. Dito minsan nalilito tayo as a newbie, 'di ba? Sa mga newbie dito nalilito tayo kung saan nga ba natin pwedeng ilagay yung mga stop losses natin. Makikita nyo naman po 'yan kung ida-drag nyo siya dito sa inyong ayan, ida-drag nyo. Bait natin, buy. Tapos dito, ito yung wag lang yung masyadong type SL sa gold kasi pwede niyang gapangin yung SL nyo kagad and then umakyat. So 754 pips, $37 yung pwede kong i-loss and then mas mataas dapat yung reward. Okay, times 2 or multiply by 2 or 3. Depende pa rin sa inyo sa risk tolerance yung mga trader. Okay? And next naman, diba, mapapansin nyo yung galaw niya from Asian. Yun yung difference niya. From Asian, continuous yung akyat. London, continuous. And then currently, nagsa-sideways. So, humupa muna siya. Kumbaga, ito, for me, the terms na yan, papahinga muna bago siya kumambyo ulit, paakyat or pabasak. Ganun po yan, mga ka-trader. Hindi natin minsan pwedeng sabihin na, ito coach, may nakikita na akong red candle dito. Siguro, puposition na ako ng sell. Okay? Ganyan, for me, it's napaka-risky niyan. Kung gusto mo talagang kumita, hintayin mo yung volume sa market or yung volatility. Hindi yung random decisions. Na ito, papasok na ako. Ganun, di ba? Tama po ba? Okay? So sa XCU or sa gold, continuous sa pag-akyat niya. So sa Euro USD naman, kasi last time we have the signals here, di ba? Nung ating Euro USD. So kung mapapansin nyo,
take profit. Pero ito kasi, okay, sa mga nagpa-follow ng signals, always make sure follow the SL. Pero ako kasi hindi ako naglalagay ng SL ko dahil manageable yung lot size. So kung continuous yung pag-angat niya, okay, from Asian opening, okay? Ayan, mapapansin nyo, almost same sila ng correlation or positive correlation na tinatawag. Kumbaga nagsa-sideways siya from Asian, impulsive from London. And ngayon dito yung reversal. We will check the reversal phase. Almost same kasi ng galaw lahat eh. Bagsak kasi sa US dollar. Saan natin siya makikita? From the DXY. So sa DXY, ano? US dollar index. Yung level niya yan, based on a technical analysis, price of the US currency dollars, sorry. Yan. So support level, and then this is the, diba? Oh, sorry, bakit kaya? Resistance level. So ngayon, kung i-analyze natin tong trade na to, there's a breakout on this. May breakout po dyan, mga ka-trader. So kung continuous yung pagbagsak niya, ito, continuous, di ba? So ibig sabihin, Euro USD, gold, ano pa ba yung may mga ka-pairs na dyan? Gold, silver. So kung pabagsak pa rin si US dollar, continuous yung pag-akyat ng mga ito. Okay? So ganun yung pwede nyong gawing diskarte. Always check as well yung US dollar index. Ayan. Balik tayo ng sakso ba yan? Tama, sakso. Okay? So ganun po yung galaw niya. Always check the trend. And for number 3, ayan. So number 3 na tayo. Choosing the right pair to trade. Napaka-importante as a trader. At least we have the, ano yon, choosing pairs kapag nagtitrade tayo sa market. Hindi po yung 10 yung i-trade, 10 pair yung ima-master mo or i-trade mo sa isang araw or sa isang buwan, di ba? Malilito po tayo. Ang gawin nyo lang po, just open your NT5 or NT4, check nyo lang yung mga malalakas na pairs doon, okay? I-compare nyo lang siya. So sabihin natin, ang trade nyo is Euro USD. Euro USD. Tapos may mga naka-open na charts yan na correlated kay Euro USD. So sabihin natin si GBP, AUD, NZD, si GPY. So kung si US dollar pabagsak, so mag-aakyatan din naman po ito. Okay? Pero depende kapag may news si GBP kasi minsan babagsak din siya. So we'll explain on that kung paano yung diskarte niya. So at least if you are newbie or sabihin natin, hirap na hirap ka mag-trade kay gold or ayaw mo si gold dahil napakabilis or na-challenge ka, gusto mo munang mag-focus from the basic, mas okay sa atin na mag-trade into saan ba? So, mga forex pairs. Ayan. So, yung mga forex pairs natin, mga major pairs natin, Euro, GBP, NZD, si USD, GPY, except to kay gold. Ayan. So, at least pumili ka lang ng isa or dalawang pairs na i-master mo sa market. So, bakit ganon? Dahil po, every pairs may kanya-kanya po silang galaw or behavior. As a trader, napaka-importante po na aalamin natin yung behavior ng pairs na tinitrade natin. Kasi nga, manual trader tayo, di ba? Okay? So sabihin natin, coach, ito, nakapagpili na ako from Euro USD at GBP USD. Kapag walang magandang execution sa USD, pwede po kayong pumunta from GBP USD.
So what if na-master na natin yung galaw niya? So kahit, kasi pag master mo na yung isang pairs, kahit nakapikit ka, alam mo yung pwede niyang posibleng galaw on that specific date or ngayong araw. Sabihin natin to nakapaglagay na ako ng trend line, yung mga levels niya, okay? Yung magiging next move nito from Asian to London, di ba? So ganun po siya. Mas mababawasan yung iniisip mo. Okay? Hindi yung random. Minsan kasi random, 'di ba? Ng mga pairs yung ating trade. Walang magulo. We don't have the system. Napaka-importante kasi we have the system kapag nagte-trade po tayo mga ka-trader. Alright? Choose at least isa, dalawa, or tatlo. Tsaka ka na magdagdag kung talagang kabisado mo na yung mga pairs na yun. So kung ang kabisado mo, coach, ang kabisado ko talaga si gold eh. So walang problema kung kabisado mo naman yung gold. Okay? Pero kung hirap ka, just switch into forex pairs. Okay? Kasi pag 0.01 lang sa gold, ano nangyayari? Ang bilis nung profit mo dyan, di ba? Pero kapag ka Euro USD, nag-shift ka, kahit yung 0.01 mo, parang ang napakabagal. Ang gawin mo lang, mag-adjust ka ng lot size. Okay? So, ayan. Choosing a right pair to trade, guys. Pumili kayo ng tamang pairs na iti-trade nyo. Next is yung number 4 natin is using the Forex heat map. So yung using the Forex heat map, yung pinakita ko earlier is ano nga ba yun? So dito sa Forex heat map, under trading view siya, mga ka-trader, is ito po yung itsura ng ating heat map. Makikita nyo po dito kung ano yung mga malalakas na pairs for today, 1 week, sabi natin, 1 month. Pero kung active trader ka or day trader ka, di ba? So, pupunta ka dito sa 1 day. Kung see all rates naman, ayan, ibig sabihin nito, from Euro USD, bullish siya. Okay? So, mahina. Kumbaga, magbabay ka ng Euro, magsisell ka naman ng USD, which is 0.71%. Stronger siya. Kapag yung color niya is like dark green, it's strong. Okay? Strong po si euro compared kay US dollar. Dito naman, like nasa middle siya, plus 0.48%. Sa GBP, paakyat rin. Sa NZD, it's look like neutral or sideways to. Euro, Canadian dollars is paakyat pa rin. Ito, check natin kung EuroCAD. Check natin EuroCAD. Okay, so tama naman yung data. 0.38%. So up trend. Ngayon, pwede mo siyang gawing signals on your own. Kung wala kang time mag-technical analysis, i-check yung mga support and resistance. Pwede mo itong maging signals or maging bias for today. Okay? Euro CHF. So, ibig sabihin is pa-drop below. Euro CHF. So, yun nga. Bagsak siya based on the data. At ito rin yung tinitignan ng mga institution and at the same time, mga retail trader nakakaalam gamitin ang heat map para hindi po kayo mawala doon sa mga trades nyo. Okay? Ayan. Ba? So, tama yung data, Euro CHF. Kung ikaw, eto coach, nakita ko din sa Euro CHF, ang gagawin ko, siyempre, mag-short ka. Ayan. Short ka, lagyan mo yung SL mo dyan, tapos target mo, lagyan mo yung SL mo dito, and then hintayin mo na mag-play out doon sa yung TP1, TP2, kung may mga TP1, TP2, 3 ka, and then lagyan mo doon sa journal mo. Diba? Isulat mo sa papel or doon sa Excel files mo. Okay? Hindi lang yung basta nag-trade ka. Kasi basta pag nag-trade ka, kumbaga, expectation yung habol mo. It's a gambling, not a business. Diba? Hindi pwedeng yung ginagawa mo. Gambling po yun. Ulitin po natin. Yeah. So Euro and Chinese yuan, it means a
Malakas pa rin si Euro versus to Chinese Yuan. Okay, Euro CNY. Euro CNY. Okay. Okay. So, baliktad. Pero dito, 0.63. Check natin na mabuti ah. Okay. Kasi ang pairs na to, nandun sila sa exotic pairs. Hindi gaano tinitrade sa market. Pero kung pagbabasehan natin from Euro CNY, nagkaroon siya ng impulsive. It might be dirt in news, sudden news sa CNY. Ayan. USD, pabagsak talaga si USD. Ayan. AD from USD, 0.45. AUD USD. Check natin. Okay, ito yung ginawa ko mga technical analysis last time. So, dito, yan, yung fake out liquidity hunt. Diba? Kahit mag-iwan ka lang ng isa or dalawang position mo, play out pa rin yan kung talagang nakaswing ka. Kung nakaswing yung positions mo, okay? So, strong bullish pa rin siya. So, ganitong scenario, for me, it's still buy pa rin. I will not regret or hindi ako nagre-regret kung magsisell man ako. Kasi I'm just still following the market structure eh. Yun yung importante sa lahat as a trader. Okay? So packet pa rin siya. Diba? You have the opportunity. You have the clear market structure. Paano natin nasabing clear market structure? Nagkaroon ng lower low, higher high, lower low, higher high, and lower low. Okay? And kung magbibigay man ako ng signal ngayon, syempre, I'm still on buy position with TP1, TP2, and TP3 with the SL. Okay? So, ganun po siya mga ka-trader. At sa mga nagtatanong, at baka malito kayo yung oras ng pagbibigay natin or pagbabato natin ng signal, we have the specific time. From Asian session, it's look like 12 to 1. Yan. And then, umaga yan Philippine time, Asian session from 12 to 1. And 5 to 6 naman ng London session. New York naman, later on, mga 10 to 12. Okay, yan yung mga specific time natin. Kasi day trading yung ginagawa natin. Day or swing na format of signals natin mga ka-trader. Ito minsan guys, pag 5 to 6, kung sideways pa rin, hindi tayo nagbabato ng signals. Ito ang kadalasang diretso from 10 to 12 talaga na may signals tayo dyan. Okay? From our public community, at least yung mga signals natin, minimal lang Nasa isa or dalawa, pero pag nasa private community ka natin, ng mga students, I think nasa isa or tatlo or lima minsan, di ba? Pero depende pa rin sa market conditions. Hindi yung basta-basta tayo nagbibigay na you need to follow this one or mag-buy ka na kagad, ganun, di ba? So, hindi. May mga reason kung bakit tayo nagbibigay ng signals based on the technical or the market structure, kung hindi man is sa fundamental analysis natin. Okay? So wag lang tayo mag-overthink na ito, coach, ang napakahirap pala ng trading, di ba? Nung ako na nagtitrade, bakit medyo nahihirapan ako? Yun yung magiging next nating topic. Ano yung topic natin na next? Nandun ba yun sa number 5 or number sakso? Um, okay. So, sa number 5 pala, sorry. Ayan. Gets nyo naman po ba yung ating using Forex heat map? Anyone? Please type on nga po if still nandyan pa rin kayo or active pa rin kayo. So, yun yung itsura ng ating Forex heat map, guys. So, titingnan mo lang lagi dito is the percentage. It happening every day. So, it means from Euro to USD, Euro USD, is nagkaroon siya ng gain more likely plus 0.74% or 73, nagbabago-bago siya pag angat niya today. And then after this 24 hours performance niya, magbabago ulit yan from tomorrow or from Wednesday ulit. Bukas. Okay? Magbaback to zero yan. Kumbaga reset ulit.
You have idea, ito coach, nagbago siya nag-red siya, from green to red siya. Ayan. Okay? GPY, ayan. Canadian dollars, kung nagtitrade kayo, wala lang gold dito eh. Walang gold. Cross rate, ayan. So mapapansin nyo, no? Nagbabago-bago siya, no? Ito naman, yung current price niya. Real-time data po ito. Okay? Real-time data po ito. Plus pips, pips yung dito yung galaw niya naman. Okay? Pero mas gusto ko siguro itong heatmap eh, kaysa cross rates. Pero pwede naman po nating magamit po yan, yung dalawang yan. Diba? Ayan. So, magbe-base tayo lagi sa percentage and trend or sa status lagi ng mga tinitrade natin. Dapat maintindihan natin siya bago tayo pumositions. Hindi lang yung, ito, engulfing pattern, di ba? Fair value gap, order block, di ba? Kumbaga, pinapahirapan mo yung sarili mo. Imbis na mas madali sana yung trading kung ano, kung wala kang kung ano-anong nilalagay diyan, di ba? Na mga patterns or nag-overthink ka masyado na ganito dapat, di ba? So ako, based on my experience, ganun yung nangyari sa akin. Kaya uh, talagang doon, nagkaroon ng anxiety, di ba? Madadaanan natin naman yan eh as a newbie. Importante lang, huwag tayong tumigil. Okay? Keep on learning. Keep on trading. Kasi profit will follow. Walang madaling success. Lahat pinaghihirapan mo yung success. If you want to become a funded trader, if you want to become a profitable trader someday, consistency ang pinaka kailangan sa lahat. Diba? Hindi lang yung, ato coach, nag-loss ako. I think forex is scam or gold is scam kasi lagi ako naglo-loss eh. Mayroong problema. It might be on the strategy itself or sa personal life, di ba, na nakaka-apekto dun sa trades mo, etc., etc. Sa oras, ganyan, maraming reason po. Okay? Kailangan mo lang, if you really want to trade, just focus on learnings. Yun yung pwede kong may i-advise lang talaga. Okay? Learnings and as well the executions. Yung execution mo kasi natutunan mo, napanood mo sa YouTube or napanood mo kung saan man yan or dito, sabihin natin, execute mo siya right away. Diba? Para malaman mo kung ano yung dapat na adjustments doon. Okay? Kasi ang best teacher, not me, but the market. Ayan. Next is yung basic fundamental analysis natin. We have the basic and advanced fundamental analysis, how to read news. Like this one, yung pinakita natin dito, ano yung, like this one. Sabihin natin sa analysis from gold, from our expert analysts. Yan, so mga expert analysts. So sabi dito on the news, is gold extend rally, notches new record high above 4,700. Which is correct naman, di ba? Ano yung reason? Selling pressure surrounding the US dollar. So bumagsak si US dollar and escalating geopolitical tension. Nagkakaroon ng digmaan. From what country? Israel and Iran. Ano pa ba? Russia and Ukraine. Takeover ng ano pa ba? Ng US from Greenland. Diba? Kung napapanood nyo yan sa mga news na yan. Okay? So it means there's a geopolitical tension. Kapag nagkakaroon po ng giyera or political tension sa ibang bansa, nakaka-apekto po yan sa overall performance sa financial market, sa forex, and at the same time sa gold, sa Bitcoin, sa stock market. Okay? Yung performance niya po. Yung mga import and export product, pero wag na nating isipin yon. Ang pinaka-importante sa lahat is kapag nagkakaroon ng geopolitical tension or giyera or digmaan,
Kapag ganun po is umaakyat, continuous yung pag-akyat ni gold. Hindi po siya bumabagsak. Kaya minsan ito, ina-expect natin na babagsak siya. Pero ang nangyari pala, there's still ongoing tension. Growing fears deepening the trade conflict. Yung trade conflict rin pala ng US and China. Yung tarifications. So bawat import ng product may additional 25% taxes. So nahihirapan yung mga small businesses or large businesses na mag-import from China to US. So trade war yung tawag doon. Hindi yung digmaan trade war po. Yung palitan ng produkto. Okay? So naapektuhan yung bawat currencies kapag ganun po siya mga ka-trader. Okay? So yun yung rason kung bakit umakyat based on the fundamental analysis. So kung technical, kikita naman natin, it's true naman din. Okay? So ayan. Uh, basic fundamental analysis ito, how to read news. Kung bukas may mga news, ano nga ba tong yung binanggit ko kanina, President Trump speaks, yan siya, magsasalita siya sa World Economic Forum. Pag-usapan dito, ano nga ba yung pwedeng mangyari sa mga susunod na araw about the economy. Okay? And kapag nagsalita siya, syempre may epekto rin to at yun yung tinitignan ng mga trader din, mga retail trader or the institution itself. Doon sila nakakakuha ng information na ito, ganito, naging negative yung feedback ni Trump. Diba? So kung naging negative yung feedback ni Trump about the foreign investment or et cetera, kung ano yung pinagsasabi niya, makikita natin na ito, biglang bumagsak si gold, umakyat si gold, ganun. Yun yung mga rason. Okay? Hindi lang yung, ito kasi alam kong aakyat to, tatawa ko eh. May mga, may mga ganong mentor, no? Kasi aakyat to dahil based on imbalance, based on fair value gap, or based on et cetera. Di ba? Mas nakakalito. At yung terminology eh. Di ba? Ibig sabihin, mas mahirap yung terminology, mas mahirap yung trading. Hindi po ganun. Tayo lang yung nagpapahirap ng trades natin. Okay? Make sure it's simplified, informative, tapos ano pa ba? Clean yung chart mo. Mas better. Okay? So, ganun lang po siya, guys. Ayan. So, yung mga basic fundamental analysis natin. Ito, guys. Ang dami kasi nito eh. Nandun siya sa aking, sa aking chart presentations. Okay? We'll resume on this yung basic fundamentals. Becoming a good manual trader. Ano nga ba yung traits ng pagiging hindi naman magaling, pero sabi natin na yung kumikita talaga na trader. Okay? Ano yung mga traits niyan? So unang-una is they are focusing always on the risk bago yung profit. Ito kasi. Yung mga pro and newbie, sa newbie naman sa mga pro trader, the risk first before profit. Sa newbie or even experienced trader, always focus on profit before risk. So nagkabaliktad. So if you want to become a pro, always focus on risk. Then next is the profit. Ganun po yun mga ka-trader. Okay? Isipin mo kagad ito, coach, ito yung lulos ko eh. Ito yung ano ko. 'Di ba? I-set aside mo muna yung profit. Kasi yung profit, anytime mo, pwede kang mag-profit dito sa market, right? Pwede kang pumaldo minsan. Or pwede kang pumaldo araw-araw, maging consistent paldo. Pwede naman yun. Huwag lang natin i-set aside na we have loss here. Okay? May loss pa yan. Kapag nagkakaroon ka ng losses, sabihin mo or gawin mo siyang normal. Okay? Kasi pag hindi mo na-accept the loss, kumbaga, yung may sama ka ng loob, ganun ba? Yung ibig ko sabihin, may sama ka ng loob eh. Hindi, ano ka eh, hindi ka immune kapag ganun. Alright?
Ang mga magagaling na trader nanggaling yan sa mga losses bago sila gumaling. Hindi sila nag-start from magaling kagad ng walang losses. Okay? Ang trading, lagi po natin tatandaan, hindi siya para sa matatalino or sa mga techie. Okay? Yung techie style, di ba? Anyone can trade. But the question is, madali mag-trade, di ba? Lahat pwede makapasok. But the question is, how consistent you are. Do you have a system? May sistema ka ba? Okay? Ang pinaka-importante lang sa lahat is yung sistema mo kapag nagtitrade ka. So kung wala kang sistema, it's chaotic, magulo, wala kang sinusundan. Di ba? Okay? Rules. You don't have the rules. Okay? So kumbaga parang sa gobyerno, 'di ba? Kapag wala tayong rules, wala tayong batas, so magulo, 'di ba? Magulo yung taong bayan. Ganun lang din 'yan dito, mga ka-trader. 'Yun yung example natin. Make sure you have the rules. And kung may rules ka, always follow. Make sure na fina-follow mo yung rules na ginawa mo. Okay? So yun yung becoming a good manual trader. Always focus on risk in the capital management. Bakit capital management? Kasi may capital tayo kapag nagtitrade tayo. Hindi naman po pwedeng demo. Kasi yung sa demo natin, hindi naman natin po siya mawi-withdraw, di ba? Paano tayo kikita? Every week or every month or every year, sabi natin, kung doon tayo nag-withdraw. Okay? Kapag kumikita ka sa trading, ang gawin mo lang, kumbaga mag-withdraw ka every month or i-calculate mo kung ilan na ba yung kinita mo. Okay? Kumbaga may journaling ka rin dyan. Ito coach, medyo negative ako this first week eh. So second week, babawi ako. Yung ibig kong sabihin babawi, like hindi siya madali ang bawi. Make sure it's slow recovery. 'Di ba? Hindi yung aggressive recovery. Kasi pag aggressive recovery, coach, nag-loss ako ng $300 pero gusto ko dapat 600 eh. Medyo galit ako eh. 300 tapos ido-double ko. $600. And then suddenly, wipe out. Kasi aggressive recovery yung ginawa mo instead of slow recovery. Kung nandun ka man sa losses na pace, kailangan mo lang is kung ano yung na-loss mo, yun yung i-recover mo. Okay? Hindi ka titingin kagad ng, ito gusto ko mag-double up kagad kasi I'm ano eh, galing ako sa loss eh, parang ganun, di ba? Slow recovery. Lagi natin tandaan, ang market is unlimited. Everyday gumagalaw yan. Mawala man tayo sa mundo, hindi ko man sinasabi, gagalaw at gagalaw pa rin yung market. Okay? Ganun siya. Hindi titigil yan. Unless kung walang participants, walang government. Sabihin natin, uh, sa nawala yung government or economy ng US. So, dun talaga mag-i-stop. Yan. Kahit nga pandemic, di ba? Yung pandemic, guys, dun ko rin na natutunan paano mag-trade. Kasi nga, walang trabaho, di ba? Nasa bahay ka lang. Itong trading kasi, pandemic proof siya. Kahit anong mga pandemic, gumagalaw pa rin yung market. Okay, magka-virus man, magka-ano man, gumagalaw pa rin siya. Yun yung kinaganda lang kay, ano, on other business, like other physical business or kung ano-ano man yan, nag-i-stop yung operations. Si Forex, hindi po yan nag-i-stop yung operations niya. Okay? Yun yung advantage niya naman po. Okay? Disadvantage, ano ba yung disadvantage nito? Disadvantage kapag hindi mo alam yung ginagawa mo, tapos nag-trade ka. Yun yung disadvantage niya for me. Di ba? Okay? Ayun. So, becoming a good manual trader, yun yung mga reason. Successful trader's habit. Yung successful trader's habit, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, ikaw na trader, magkasama kayo lagi nung
kapital mo. Kumbaga, iisa kayo. Kung ano yung naging trading result mo, ganun yung habit mo. Bakit ka laging naglolos? Dahil siguro sa habits mo. Okay? Ano nga ba yung mga habits na ginagawa mo ng paulit-ulit without the adjustment? Anyone sa comment section, meron ba? Kung may mga habits man kayo, mga ka-trader. Ano sa tingin nyo yung mga habits na dapat nyong i-avoid? So kayo rin makakasagot niyan by the end of the day sa comment section natin. Meron ba? Meron ba kayong dapat baguhin to become a profitable trader someday in the future? Di ba? FOMO or fear of missing out, yung takot na takot tayo kung nahuhuli na ba tayo sa pag-drop ni gold or pag-akyat ni gold, that's correct. Meron. Ano yung meron na dapat nating i-break yung habit natin? Okay? Kasi yun yung kasalungat niya guys eh. Yung mga sinasabi nyo, yun yung dapat nating i-avoid. Overtrade, exactly. Bakit ka nag-overtrade? Ano yung rason mo? May hinahabol ka ba na 1 million US dollar or 1 billion US dollar? Gusto mong matalo si market or gusto mong may mai-post ka sa my day mo or gusto mong yan kasi yun yung mga reason eh, overconfidence, di ba? Ang dami. Yan. Overtrade, ano pa? Marami yan, di ba? Okay, so hindi na natin isa-isahin. Kailangan mo lang dito to become a successful is break the habit. Break mo yung dati mong dati mong ginagawa, 'di ba? Na kung dati random yung trades mo or dati bahala gang, ngayon yun yung babaguhin mo. Ito, sabi ni coach, ito yung dapat mong gawin. Kaya ganyan ganito ganyan. All right, etc. So kung dati more yung trades mo, ngayon nag-less. So it means meron pang adjustment na ginawa. Kung dati, one standard lot size, drop to 0.10, bumaba. Dati, nagtitrade ng Asian session, ngayon, London. Di ba? May mga adjustment ka nang ginawa. And iti-take note mo yan eh. On your notebook or sa Excel file. Kasi ako, nung nagtitrade journal ako, nasa Excel file or may notebook ako eh. Doon ko sinusulat yung, eto, dapat ganito pala yung gawin ko. Okay? Di ba? Yun yung habit. Kasi pag mali yung habit mo, mali din yung trade mo. Ganun lang yun. Di ba? Alright. And yung number 8 natin is removing unnecessary strategy and when not to trade. Itong number 8. Ano nga ba yung removing unnecessary strategy not to trade? Ito, yung mga unnecessary strategy which is may mga dinadagdag kang strategy na hindi naman nakakatulong doon sa trades mo. Example, sabihin natin, trend line tapos nagdagdag ka ng indicator na RSI. So dito, pag nakikita mo pala yung RSI, tapos yung trend line, iniisip mo na magpo-pullback or magkakaroon ng reversal. Okay? Ganun siya. And next is, sabihin natin, RSI, di ba? Yung mga indicators, kung ano-ano man yung indicators na buy low, sell high na mga indicators, yun yung sinusundan mo. Okay? Mga unnecessary. Kailangan mo lang gawin is piliin mo yung right strategy. Ano nga ba yung right strategy? The right strategy for me, if you're a newbie or experienced trader, still the support and resistance, the sideways movement, the volume, ito yung mga importanteng strategy for me guys. That always work. First is that trend. SNR, the support resistance level, MTF multi-time frame MTA multi-time frame analysis, ina-analyze mo yung time frame ba from 1 hour to 15 minutes to 1 minute, ganyan pababa. Multi-time frame analysis yung tawag doon. Okay, from higher time frame to lower time frame. Ayan. And next is yung volume sa market. So yung volume, ibig sabihin kung gaano
ka-volatility at kung sino yung may control sa market. Diba? Yung volume, makikita nyo yung volume indicator. Kung gagamit man ako ng indicator, it's a volume indicator. Ayan. Uh, session behavior, weekly behavior, nung trade kong pairs. Ayan. Ano pa ba? Trend, support resistance, tapos ilalagay ko dito supply and demand. Okay. Candlestick pattern. Candlestick strategy, not pattern. Kasi not all the time hindi gumagana yung pattern, guys eh. Like, sabihin natin, nakita mo engulfing, nagkaroon ng 3-star, minsan hindi effective yan. Okay? Kaya, mga selected lang na candle yung ina-apply natin during live trade. Okay? Kaya sinabi ko dito candlestick strategy, not candlestick pattern. Ang effective kasi dito kay gold, kung gold kayo nagtitrade, na candlestick strategy is yung 1-2 combination at yung impulsive movement. I don't know if nagawa nyo yun or na-apply nyo. Pero for me, that's a very effective. Okay, like this one. Bigla siyang umangat. It means it's buyer's control. So, you need to buy, di ba? Logic na talaga yung magbabay ka dyan kasi nga, continuous yung pag-akyat niya. Hindi ka matatakot, hindi ka mapafomo. Okay? Wala na yung fear doon sa'yo. Kasi alam mo na yung ginagawa mo. Right? Yan. So, removing unnecessary strategy. Yung mga unnecessary strategy na nangyari kasi, kumbaga, hindi ka pa tapos dun sa isang strategy na yan, hindi mo pa na master from SNR, tapos lilipat ka na naman. Kasi you are finding a good strategy or a right strategy. To be honest, there's no perfect strategy. Okay? Pero kung nagpo-focus ka sa isa or dalawang strategy, mas better. Okay? Dahil ano yung nasasayang kapag palipat-lipat ka ng strategy? Unang-una, time-consuming. At pangalawa, yung capital mo. Baka mapahamak yung capital mo kapag nagtitrade ka. Dahil ina-execute mo siya di ba? Depende na lang kung demo mo siya ina-execute yung bago mong natutunang strategy. Okay? Napapansin nyo ba mga ka-trader, kapag every time na tayo nanonood sa YouTube ng mga different strategy, tapos nung tayo na yung magtitrade, medyo nahihirapan tayo. Okay? Tama po ba? Dahil po yan sa ating emosyon. Yung ating emosyon is 80% po yan. Okay? Kasi pag nauna na po ang ating emosyon, susunod na po dyan yung mga executions natin, yung mga decision making po natin. Okay? Kaya napakalaga na mapag-aralan din natin syempre yung tinatawag nating trading psychology at ano nga dapat yung gagawin natin to overcome those fears, regrets, FOMO, overconfidence sa trade, paano tayo maging neutral? Kasi 80% ang emotions dito sa market, which is totoo naman po. Dahil tayo, tao lamang naman po tayo. May mga emosyon po tayo. Okay? Kaya nga pag nakikita natin na pumapaldo tayo, nagfro-profit tayo, masaya tayo, right? Pero pag sabi naman natin, nagre-red yung ating portfolio or nagkakaroon tayo ng losses, is medyo na di-disappoint tayo. Okay? Sa ganung scenario, kailangan lang po natin na magpaka-neutral at tanggapin or i-accept yung ating mga losses. Dahil doon po tayo tumatatag. Okay? It doesn't mean na tinuruan kita or natuto ka na mag-trade is magiging millionaire ka someday or on the next day. Kaya nga ang daming na-fall out kagad na ito magti-trade ako dahil sa tingin ko yayaman daw ako bukas or naandaan ka siguro doon sa hype, guys. Okay? So wag tayong magpa-fall sa ganun na it's easy money. There's no such thing easy money. Okay, na sa tingin mo ito, kaya kong tapatan to si market, kaya ko tong billion or trillion of dollars po yun, guys. Nandiyan yung pera, nakaupo dyan.
ng hindi lang natin. It's invisible sa ating mga mata. Okay? Kaya kung gusto mo talagang kumita, syempre, ayusin natin or ayusin mo yung iyong sistema kapag nagtitrade ka sa market. Okay? Diba? So, ganun lang siya. And itong fundamental analysis, medyo nasa advanced phases na kasi siya eh. Okay? And I hope may mga natutunan kayo doon sa ating naging session for today. We will update you guys doon sa ating community, sa mga papasok na learnings and mga trainings na ganito na pwedeng makatulong siguro sa inyong mga trades, and make sure na you are registered under our Vantage. You can start with trade using that link. Ayan, sa mga students natin. And we have a current update. So, syempre sa community natin, on a public community, we have at least 1 to 2 signals a day to our private channel, which is, yung sa private channel natin kasi, magkakaroon siya ng bagong private community. So, maalis yung mga hindi active trader. We are focusing on quality over quantity po, mga ka-trader. Okay? So, anong nga ba yung pwede nating matutunan on our new community or VIP channel? So, ano yung mga requirements? Must have a Vantage trading account, must be registered to our affiliate. And what you will learn is how to trade gold trading strategy, trader's habit and psychology, proven trading system. So, such thing na dapat pulido yung system mo na maayos. EA and robot development, which mean kung natutunan mo na yung mag-manual trade, madali na lang sa'yo mag-develop ng EA. So dito, hindi mo na kailangan ng programming skill kasi ituturo natin paano mo i-develop yung trading strategy mo at si robot na yung magti-trade para sa'yo. So multiple strategy yung pwede mong i-develop at i-backtest, guys. At syempre, how to pass prop firm account, paano maging funded trader, magkaroon ng malaking kapital, okay? Pwede mo rin gamitin naman si robot mo to pass prop firm or paano pa ba? Uh, mag-trade yung prop firm account mo. Pero dapat tignan natin yung mga rules ng mga funded or prop firm account. Develop long-term trading skills and many more ka-traders. So yun, napakarami nating pwedeng ituro until na gumaling ka na, di ba? So pag gumaling ka na, ayun. So doon ka nakikita, di ba? Pag gumaling ka na. So dapat hindi lang yung gumaling ka ng isang buwan, dapat continuous yung galing mo. All right? Baka magaling ka lang isang araw tapos susunod hindi na. Okay? Make sure you have that trading edge. Trading edge sa market, guys. Kailangan mong ma-develop yung iyong trading edge. Like money machine. Kumbaga, every month, withdrawal, every week, withdrawal. Kung hindi man every week, every month. Or yung long term na tinatawag natin. Kasi ikaw yung nagtitrade, ikaw din yung mag-withdraw nung kinikita mo sa trading. Okay? Yun yung gusto nating mangyari. Hindi yung, ito, deposit, another no. Ano yung reason? Okay? Aalamin natin isa-isa yung magiging rason yon. Okay? Diba? So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, andyan yung si market. You have the capital. Malaki yung capital mo, nagtitrade. Ano, pwede kang start like $50, 100, kahit any amount. But the question is, how long? Ito yung questions. How long? Yung questions na how long yung profit mo din, consistent ka ba, may edge ka ba as a trader? Okay, yan yung mga questions natin. If yes, you're consistent on profit, consistent ka, withdrawals, and you have the trading edge, that's the time. The success. Okay? Once you have the skills, may financial freedom ka, 'di ba? Yun yung importante sa lahat. Kasi kung alam mo yung ginagawa mo, kahit saan ka pumunta, kahit nasa ibang bansa ka, nagtitrade ka, basta may internet connection ka, yun yung importante. At yung capital, yun din.
Okay? Dahil alam mo eh, kahit gaano pa kasi kalaki yung kapital mo, pero kung di mo alam yung ginagawa mo, wala din. Magiging worthless for me yan. Mas okay nga nag-start ka from small to big account. Okay? So, sa akin guys, nag-start ako from bonuses lang, like $30 sa XM ba yun na broker. And then, ayun, I discover about funded trading or discover na ito, ganyan, na hindi mo pala kailangan ng malaking capital to start in trading. Basta kailangan mo lang nung skills. Okay, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi pwedeng masunog yung $500 mo, $1,000 mo, di ba? Sayang. Okay. What if you invest on learning? Pinag-aralan mo siya, like self-study or sa mentoring, sabihin natin, or et cetera, na ginagawa mo. Okay? So, yun lang naman mga ka-trader. I don't know if medyo anong oras na ba? Ayan, medyo napagod din tayo, no? So, if you're interested to join on our new premium channel, just message on our admin to our public or a private community because our existing private community will disable within this week. Okay? So, yun lang. Uh, stay tuned rin for more updates ng ating signals. Ano pa ba? Trainings. Yung trainings natin, hindi siya like Monday, Wednesday, Friday. We have a specific time na. Okay? On this 2026 kasi we are focusing on the learning and then the executions of those student. Kung talagang may progress siya or wala. Okay? You can use your demo or live account sa pagtitrades. Depende po rin sa inyo yan, mga ka-trader. Okay? So I hope marami kayong natutunan. This session is recorded. You can follow up on our premium channel to our VIP student channel only, guys. Okay? And yun lang, maraming salamat sa oras nyo. God bless. I hope marami kayong natutunan. Pwede nyo ring balikan to, I think, sa ating YouTube channel. Okay? So yun lang po. See you on our next training and live trading po. Bye-bye.